The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Si Brad Jeff, here we go with the Daily Brad via telephone line. Good morning, Brad. Deb, good morning. Chad, good morning. Pasensya na. Hindi ko alam ano nagiging problema natin. It's okay. Ngayon, klaro ka na. Ang iyong kagandahan lalaki. Oo. At ang iyong boses ay klaro na. Loud and clear. 4x4. 5x5 pala. I'm sorry. 5x5 ang ating signal. Go ahead. Go. Alam mo, talking about magandang lalaki, nanonood aking kaibigan. Ted, Oyo, and team, thank you so much for tuning in. Alam niyo mga Brad, kailangan natin lagi ng seguridad. Katulad ko ngayon, walang seguridad yung internet, walang seguridad yung napakamahal na mic na to. In everything po, gusto natin security. Sa panahon ng bagyo, gusto natin sigurado po lahat ng ating mga bahay and all. So napakaraming bagay po ang, alam mo yun, yung walang kasiguraduhan. May biglang sakuna, may biglang pandemya, may biglang sakit. Iba't ibang problema sa buhay. Pero ito po ang good news. May ino-offer po ang Diyos. It's an invitation for us para po tayo laging sigurado. Sabi sa Salmo 91, 1 hanggang 2, Psalm 91 verses 1 to 2, ang sino man nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. So sasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol, kayo ang aking Diyos na pinagkakatiwalaan. Ang ganda po. Sa English sabi niya, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. And I will say to the Lord, He is my refuge, my fortress, my God in whom I trust. Grabe po ito, no? Ito po yung napaka-powerful na promise. Ang sino man daw pong nananatili sa piling ng Diyos ay makakaranas ng tunay na kapahingahan, tunay na protection, tunay na shelter. Pag sinabi pong shadow, sabi kasi ito, will rest in the shadow. Pagka gusto mong pumunta sa ilalim ng isang lilim, kailangan mas laki sa'yo yung bagay, tama? Kasi kung lilim ng isang telepono, ang liit nun, yung shadow ng telephone. Pero kung may shadow ng isang malaking building, matatakpan ka ng shadow. So isabihin po, imagine niyo yung shadow of the Almighty. Pero take note, ito po hindi pangsamantalang proteksyon. Ito po ay isang panghabang buhay. Sabi, He is a refuge, a fortress. Okay? Kumbaga, isang matibay na kuta na walang makakapasok na kaaway. Ganun po ang picture na itong salmo na to. Ganun din ang protection sa atin ng Diyos. Kapag tayo nasa ilalim ng kanyang lilim, kahit anong pang bagyo, kahit anong doctor's report na masama dumating sa iyo, kahit anong financial difficulty pagdaanan mo, anumang mangyari sa panglabas, ikaw ay ligtas sa panloob. Pero ito po'y condition as I end, Brad said. Whoever dwells, kung sino man ang manahan. Ibig sabihin po, you have a choice. Hindi to by force. You have a choice every day. Will I dwell in the shadow of God? Or will I dwell sa kapangyarihan ng mundo? Sa pera ko, sa connection ko? Paano pag hindi na nakaposisyon yung tropa mo? Paano pag bumagsak ang ekonomiya? Marami pong uncertainty. Internet po nga uncertain ngayon eh. But whoever dwells in the Lord, it's a choice. Kailangan mong magdesisyon to stay close to God and spend time with Him in prayer, in worship, in meditating His Word. Hindi pwedeng one time lang. Kaya as I pray, I challenge you mga kapatid, let's make that conscious decision to dwell in God's presence. Find time to pray, read your Bible, seek God more and more. Stay in His shadow, find peace in His embrace, for in God's presence, you will always be safe. Salmo 91, versikulo 1 hanggang 2, ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya at masasabi niya, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol, kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Lord, maraming salamat. Salamat sa inyong pangako. At salamat sa inyong pangakong presensya sa mga taong pipiliing manahan sa inyo. Dinadalangin namin, Lord, ang aming mga kababayan na nasalanta at patuloy na sinasalanta ng bagyo. Panginoon, i-comfort niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng protection during this time.
sa mga nawalan ng kamag-anak, nawalan ng bahay, nawalan ng bubong, nawalan ng proteksyon ngayon. Nawa, Panginoon, they'll find comfort, Lord God, na ikaw ang makapangyarihan Diyos sa lahat. Lord, hindi namin maalis ang bagyo, laging dadaan niya sa Pilipinas. Pero Lord, ang presensya mo ay lagi rin namin masasandalan dahil hindi ka rin umaalis sa mga taong nananahan sa iyo. Salamat po sa inyong proteksyon sa aming bansa, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po maraming salamat sa araw na ito. Sa panibago pong araw, panibago rin pong leksyon para po sa amin. Hatid po ni Brad Jeff sa aming The Daily Brad. Lord, we pray, ngayon pong linggong ito ng kanyang pagbimisyon, alagaan niyo po siya, ang kanyang kalusugan at ang kanyang buong pamilya. And Lord, salamat po sa mga tulad ni Nanay Neri Fedelin ng Oriental Mindoro. Sa inspirasyon po kanya binibigay sa aming lahat at sa lahat po ng mga ina na tulad po ni Nanay Neri na ang una pong adhikain din ay sa kapakanan ng kanyang mga anak at pamilya. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Okay, Brad. So hopefully by tomorrow maganda ng ating signal. But no worries kasi ngayon kahit na hindi kagandahan ang iyong audio, pero ang kagandahan mo lalaki naman ay klarong-klaro. Walang duda. Alam mo, Ted, kaya tumatagal natin pagkakaibigan dahil alam kong hindi ka sinungaling. Maraming salamat. Of course. Kitang-kitang ebidensya. Okay, Brad, we'll catch you again tomorrow. Salamat, kapwa gwapong Ted, at kaganda ni Chacha ngayong Lunes na to. Yan ang gusto ko sa'yo, hindi ka talaga nagsisinungaling din. Pareho kayo ni Manong Ted. Ikaw pa siya. Thank you, Pastor. Oo. Sige. Sige, Batet, Monday ngayon, kailangan nating maglaba-labad duty. Nakasampay na yung mga ilang basahan ko na kailangan itupi. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.